At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, at ang pag-uusapan ho natin ngayong araw na ito ay itong tungkol sa larawan ni senatorial candidate Vic Rodriguez na di umano ay inilathala ito ng Philippine Star, ng PhilStar, ha. So, umalma itong si Vic Rodriguez dahil ang di umanong photo na inilathala ng PhilStar di umano ay kuha pa noong 2022. Ayan ho, ito pakinggan natin ang sinasabi ni senatorial candidate Vic Rodriguez. Ayan ho. Nilabas ng PhilStar isang fake news. I can even call that as a fake news. Why? Ay, may karapatan akong tawaging fake news po yun. 2022 pa po yung larawang yun. And I challenge that paper. Bakit sa dinami-dami ng kuha at picture ng taong yan, sinama nyo yung lumang picture namin, nakasama ako. Fake news ko pong tinuturing yan. Bakit? Hindi po magkatugma yung larawang ginamit doon sa story ang gusto nilang ipabalita. Magkaiba po yun. Wala ba kayong sariwang kuha? Wala ba Yun lang. kayong sariwang kuha na may kinalaman doon sa buod ng story ang inyong inilathala? Napakahina naman ninyo. Napakahina naman ninyo. At wala ba kayong bago-bagong larawan? Sana man lang nung kinuha last week na solo niya, ayos na yun. So, yan ho ang pahayag ni senatorial candidate Vic Rodriguez dyan sa di umanong pag-post ng PhilStar sa picture ni Lisa Marcos na kasama siya na ayon kay Vic Rodriguez ay kuha pa ho yun noong 2022 pa. Ayan tayo kung totoo talaga yan dahil umalma itong si senatorial candidate Vic Rodriguez, kaya wag na ninyong sisihin yung mga tao na nagsasabi na edited yung mga picture dyan ng iba dyan kasi mismong si Vic Del Rosario ay nagsasabi na 2022 pa yung picture na yan na kasama niya si Lisa Marcos dyan sa pinost ng PhilStar di umano. Kaya bakit kasi naisama pa siya dyan? Oh, di ba? Wala daw ba kayong bago? Wala daw ba kayong maayos na picture niya? Bakit pati siya isinama nyo dyan sa recent na post lang ninyo? Kung di ako nagkakamali, mga 2 days ago yun. Yung post na yun. Ayan. Ewan ko lang sa mga fake news na yan. At isa pa hong pag-uusapan natin itong tungkol sa congressional candidate na si Attorney Sia dyan sa Pasig City during sa kanyang kampanya. Medyo talagang hindi naman talaga kaaya-aya itong binitawang mga salita ni Attorney Sia noong nangangampanya siya diyan sa Pasig City bilang congressional candidate. Ayan ho. Ano ba yan nangyayari sa mundong ibabaw? Pakinggan ho natin guys ha. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, Nay, malinaw, nireregla pa. Hambot lang. At nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Yun ho interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Oh my gosh. So yun lang ho ang example, no? So ikaw, dun sa mga kandidato na dyan pa nga lang kayo sa step 1 na nangangampanya pa lang kayo, yan na ho yung mga negatibo na lumalabas sa mga bunganga ninyo, ha? Huwag na sa bibig sa mga bunganga ninyo, ayan. How much more pa? Paano kayo pagkakatiwalaan ng taong bayan na iluklok kayo sa pwesto kung sa mga simpleng pahayag ninyo bastos na kayo? Ayan ha. Ngayon, umalma itong COMELEC at sinampahan ata ito ng show cause order itong si Attorney Sia dahil sa kanyang binitawang salita dyan sa kampanya dyan sa Pasig City at di ko alam dahil sa narinig ko kanina sa balita parang sasampahan ata siya ng disqualification. Good luck na lang. Hindi dapat ginagawang biro yun kasi hindi naman joke yung mga ganon. Dapat pag nangangampanya ang mga kandidato, yung mga plataforma ninyo ang bida ninyo sa mga taong bayan para botohin nila kayo. Ayan, hindi mga siping-siping na ganyan. Puga, ano ba yan?
Naturingan pa naman siyang attorney. Ambot lang. Good luck na lang sa'yo, ha? So, red flag na agad ito para sa akin, ha? Kung ako yung taga-Pasig. Red flag ito para sa akin. Hindi ko talaga ito bubotohin kung ako yun. Kasi, imbis na plataforma ang ihain mo sa mga tao na kinakampanyahan mo, mga siping-siping dyan sa mga, ay, ambot lang. Hindi ko alam kung saan patungo itong bansang ito kung ito ang mga maluklok sa pwesto, kabayan. Ayan ho.